So yan, sa magandang araw mga ka-workshop, may ginagawa tayong motor. Ang motor na to natambak, so stuck siyang matagal. Kung mapapansin nyo naman, nung tinanggal ko yung kanyang fairings, ayan. So ganun na siya kadumi, puro sapot na. To. So as in, talaga nakatambak tong motor na to. Problema nito, hindi siya umaandar, walang kuryenteng lumalabas sa kanyang ignition coil. So yan, sa magandang araw mga ka-workshop, may ginagawa tayong motor. Ang motor na to natambak, so stuck siyang matagal. Kung mapapansin nyo naman, nung tinanggal ko yung kanyang fairings, ayan. So ganun na siya kadumi, puro sapot na. To. So as in, talaga nakatambak tong motor na to. Problema nito, hindi siya umaandar, walang kuryenteng lumalabas sa kanyang ignition coil. So dito, mula ignition coil dito sa wire niya, sa high tension wire, walang lumalabas na kuryente dito. So kickstart natin. Narekta ko na pala yung sanyang susian sa ito. Sa ignition switch niya, hanapin ko lang yung wire. Sa ito yon, itong color red tsaka black. So rekta natin. So yan. Tapos i-kickstart natin, papakita natin sa inyo na walang kuryenteng lumalabas sa kanyang ignition. Sa kanyang spark plug. Yan. Sa ignition coil. So ayan, hindi naman siya loose compression, maayos, no? Maganda nga, matigas nga siyang ikik, okay naman. Pero walang lumalabas na kuryente dito. So ang pag ganito ang problema ng motor nyo, magda-diagnose muna kayo sa mga continuity or connection ng bawat wire ng kanyang ignition coil. Etong kanyang rectifier regulator mula sa stator. Ganon din yung kanyang CDI. Check nyo rin yung kanyang connection. So ito, naka-convert na to ng DC CDI. So yan, AC to, naka-convert na ng DC. Siguro dati nagka-problema na rin. Tapos yung connection dito sa kanyang rectifier regulator, yan mga yan, lalo na tong sa battery part. Tsaka yung kanyang pulser. So dito yan, yung kulay blue na may white. Check nyo siya kung may continuity. Mula rito, papunta sa CDI, yan. Yan ang mga i-check nyo mga ka-workshop. Tapos, mula ignition switch, yung continuation nitong red, papunta sa battery, tsaka yung nilalabas naman yung output or accessory wire, yung color black. Ayan. Kailangan meron siyang mga output dyan. So, gagamit kayo dito ng gagamit tayo ng multitester. Mas maganda kung meron kayong ganito mga ka-workshop. Mas mabilis mag-trace ng continuation or continuity ng wiring kung mayroon kayong multitester. So ilalagay nyo lang siya sa diode sign or buzzer type, buzzer sign. So yan. Tapos itetest natin yung continuity ng bawat isa. So yan. Unahin natin yung kanyang ito yung pulser niya mga ka-workshop to. Itong blue na may stripe na white. Yan. Blue na may stripe na white. Yellow, no, dito yellow. Blue na may stripe na yellow, sorry. Tapos hahanapin nyo yung galing dito sa inyong stator, palabas. Ito yan. Yung blue naman na may stripe na white. Titingnan nyo kung meron yan. Continuity papunta dito. Tanggalin na natin. Tapos check natin. So kung makikita nyo, ayan o, nag-reading yung ating multitester. So ibig sabihin okay yung linya ng ating pulser, no? Balik na natin. Tapos yung kanyang ground. So ito yung color green. Color green. Kailangan meron din siya, no? Iba-body ground lang natin. So ayan, naririnig nyo, nagbibip siya. Okay din yung kanyang ground or yung kanyang negative. Tapos sunod naman yung sa ignition coil. Etong kulay black na may yellow.
So, black na may yellow. Dito yan ha, sa CDI nyo. Tapos dito sa inyong ignition coil. Ayan, tanggalin nyo lang. So, ito yan, yung kulay black na may yellow. So, ito. Galing ignition coil. Tingnan natin kung. So, ayan. May continuation rin siya or may connection. So, okay naman siya ngayon. Ito namang kanyang positive ko kasi naka battery operated na yung kanyang CDI, no, DC drive na. So dito tayo magte-test sa kulay red. Ayan, yung red na galing sa harness. So direct tayo sa battery. So makikita nyo meron din. So yun. So ibig sabihin po yung linya. Ngayon ang itetest naman natin ay sunod yun atin ignition switch. Subukan natin kung mayroon siyang continuation. So dito pinagdikit na natin mula sa red wire papunta sa battery. Ito check natin yan, no? Lalagay natin itong kabila dito. Tapos sa battery. Tapos itong isang probe sa battery natin i-check. So dito, so wala siya. So ayan, kita nyo, walang reading pero nakakonect tayo sa fuse. So wala siyang reading. Ibig sabihin mga ka-workshop, dito meron positive na dumadaloy. Pero mula doon, dito walang dumadaloy na positive. So putol. Putol siya mga sir. So yun ang gagawin natin, maglalagay tayo ng additional wire dito muna, tapos irerekta natin sa battery or dito sa line na to kasi ito may supply. Tapos itetest natin magkakakuryente yun kanyang ignition coil, no, papunta sa spark plug. So ayun ang una natin, ayun ang gagawin natin para magkaroon ng supply na kuryente or positive yung linya mula sa susian papunta sa kanyang CDI. So or kaya papunta sa kanyang buong wiring. So yun, check natin mga ka-workshop. So ito mga sir, kumuha tayo ng additional wire. So lalagay natin dito kasi itong red na to galing sa kanyang rectifier regulator. Ayan, galing sa kanyang rectifier regulator. Itong red na to may supply papunta sa battery. Pero mula battery papunta naman dito sa ignition switch, itong red na to wala siyang supply or connection, galing naman sa battery. So yan, ibig sabihin naputol yan rito. Hindi natin alam kung saan part dito, baaring dito or dito naputol. Kaya walang nilalabas na kuryente. Itong red na to papunta naman sa accessory, itong kulay black. Kailangan kasi galing sa battery, itong red, masusuplayan niya yung black para magkakuryente yung ating CDI at magkaroon ng labas na kuryente patunod na naman sa ating ignition coil. So yun. Kaya magbabypass tayo mga ka-workshop. So yan, kung mapapansin nyo mula sa red wire na to, nag-add tayo ng wire. Kinabit natin dito sa black, hindi na rito sa red kasi ito wala tong connection. Yan. Ngayon tetest natin ngayon kung magkakaroon ng power yung atin, magkakaroon ng kuryente yung atin ignition coil. Yan. Check natin ulit siya. Kung kanina wala, ngayon check natin. So yan, ito check natin to kung magkakaroon ng kuryente. Kickstart natin ulit mga sir.
So, yung kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng spark, no? Pag kinikickstart natin. Yan, ilalagay na natin siya sa kwako. At susubukan natin paandarin. Ito, matagal na ito nung stock yung motor na sir, hindi niya magamit, no? Kasi ito yung kanyang siniservice sa kanyang trabaho. Kaya dinala niya rito, sobrang tambak na to. Kung makikita nyo yung itsura ng motor, talaga naman grabe. So, yan. So, maayos sa makina niya, kuryente lang nagkakaproblema. So, yan. Gabit natin, kickstart natin kung aandar na yung motor. So, yan mga sir, nakita nyo umandar yung motor, yun lang ang naging problema. Lost contact lang. Or naputol lang yung linya niya, ayan. So, yun lang ang problema nito, wala naman piyesang dapat palitan. Talaga may problema lang yung kanyang wiring connection. So yun, okay na ulit to mga sir. Ang gagawin natin, magbabypass na lang tayo dito. So ibabypass na lang natin to. Yan na. Kita nyo to, itong ating wire na kinabit, tatanggalin ko yung mamamatay. So yun. So nawalan na siya ng supply. Kaya ang gagawin natin dyan mga sir, itong red wire na to, susuplayan natin siya, ibabypass na lang natin, no? Hindi na natin hanapin kung saan yung problema. So, yun lang naman ang gusto ni sir, mapaandar to para magamit niya ng maayos ulit sa kanyang trabaho. So, yan. Super tambak ng mga sir, no? Yung ito yung problema ng motor nyo. About sa wiring lang mga sir, kayang-kaya natin yan. So, dalahin nyo lang dito sa shop. Gagawa natin yan ng solusyon. So, yan. Bypass tayo mga ka-workshop. Tapos, okay na to, babalik na natin yung kaha. Okay na magagamit na to ni sir. So, yun lang mga ka-workshop. Lagi ko lang tips, kailangan na meron kayong tulad nito. So mag-provide kayo nito kung mahilig kayo mag-DIY about sa wiring ng inyong motor. So kailangan nyo to. Test light, kailangan nyo rin. So mas maganda kasi itong ganito, may ganito. Kamura lang naman to sa mga online shop. Maganda kasi may ganito talaga mga sir. Mas madaling malaman kung ano yun problema ng wiring nyo. Yung lost contact, mas madali nyo matrace. Tsaka isa pa, dapat alam nyo yung color code at pag-check ng bawat wire ng inyong motor. So, yun lang naman. So, easy lang naman yan kapag napag-aralan nyo na mga sir. So, yun. Ride safe sa atin lahat and God bless mga ka-workshop.